witness of Christ as the Messiah, mao kana atong pagalantaon karong simanahon na. Ako ngayon si Pastor Elvin sa paghatag sa opening prayer. Almighty Father in heaven, again this evening, we would like to ask that you will give us your wisdom so that as we discuss our lesson with Pastor Roxy, we will be able to share the Lord, the spiritual wisdom, the knowledge that we have here in the lesson. Thank you that your presence are with us wherever also our brothers and sisters, the kapaglaom and friends who are following the takna sa pagtuon. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. Ngayong gabi, mga kaigsunan, ang atong mga pinalangga nga mga taga-subaybay Yes. sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lipay na sab kami nga makabalik dining ato nga studio alang sa paghatag aning simple lang nga ministry nga mao ang pagsaysay sa tong lesson for this week and every week, mga kaigsunan. Of course, again, joining us tonight is no other than atong pinalangga dinhi nga Ministerial Secretary sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor or Dr. Elvin Salarda. Of course, among usab ginapabot kaninyo ang mainiton nga pakamusta gikan dinhi sa buhatan. So Dr. Elvin, ang atong lesson, I think naanapoy mga pipila nga ulat nini, no? Ato silang pasalamatan nga bisan pa sa tong kabisiyon. Pero at least malipay po ta nga makadungog sa positibo usab nga response nung gikan po sa atong mga viewers regarding sa pagdala sa tong lesson. Dili po sayo ng lesson actually, no? Labi na sa kaning Book of John na yung mga pipila din mga medyo lalom gid po siya makaigsunan, kailangan po siya lantawon gid po og pag-ayo. But of course, our responsibility is as much as possible amo ning gina permisigutan ni Dr. Elvin nga pwede no ma-simplify ang atong lesson, no? Not to complicate it further. Kay even if you read sa atong lesson, mga kaigsunan, nindot kayo ang kanabitang intention sa author. Bisan pa ang pagbasa nimo sa iyang kaning gitawag nato nga pamaagi sa pagsulat nini. Paghanay niya ni. So makita gid nimo nga kuan gid ni siya, no? Kanabitang naningkamot gid siya nga ma-simplify. Kay nakita nako kanang task bitaw sa usa ka manunulat sa pagsulat kaning gitagaan og assignment sa pagsulat og lesson. Dili gid pud sa yon. Kay kanabitang pagpili nimo sa usa ka bersikulo and yet it speaks of the whole narrative sa ana nga chapter. Kuan siya ba, no? So it's a gift, no? Nga gihatag gigasahan sa Ginoo sa usa ka author kasama aning author nga atong pagalantawon karon nga ang presentation nga yang gipresenta kanato especially sa Book of John. So karong gabi una si Pastor Elvin is we will be talking or our discussion will focus on the witnesses of Christ as the Messiah. So any kanang opening salvo sa atong lesson. So ato makita diri nga gi-establish sa ato nga author nga ni ay mga witnesses nga ni come out dinhi sa ato nga lesson karon nga nagpamatuod gyud nga si Jesus is the Messiah. And this is very important. Kay kung ma-establish good nga si Jesus is the Messiah, mawala na ang atong question sa iyahang pagkatao. Mana ato bang nato nang nasayron ba siya na ang Messiah. So kung ma-establish na to na siya, dili na ka mag-doubt o dili na ka mangita og lain pa nga Messiah. And that is actually the problem of the Jewish people, nga wala nila masabti kayo, wala nila nakita ang mga event, mga naghihimo ni Jesus, nga mga ilhanan o mga miracle, that even until now, they are seeking for the Messiah. Pero at this time, in this time, Jesus has already made it clear na He was the Messiah, and niya po yung mga pipila ka mga tao nga nagpamatuod nga Jesus indeed was the Messiah. And that that miracles and that people nga nagsaksi nga si Jesus is the Messiah is more than enough nga maghatag nato og kalig-on nga dili ta magduha-duha nga si Jesus is the Messiah and He is our Lord and Savior, nga wala na tayo paabuton nga lain pa nga Messiah. Right. Even in the kanabitang
sa atong pag-appeal no sa mission sa atong iglesia. Yes. This is very very important no. It's not just kana bitang speaking of the kanang the narrative or the theological treatise kanang ginatawag nila or kanang presentation, but actually kanang you really have to go kanang mo naog jud ka dito sa Roots. dito gid sa the deeper part no sa aning mga panghitabo. Ay nakita po na akong intention ni John as an author kana bitang pag-bolster sa iyang presentation nga dili lang siya nga mahulog nga simple nga theological presentation of something, but actually iya nangita gid sa ebidensya bitaw nga kanang witness gyud sa iyang gipamaba. Kay importante mo gani kay for example sa korte bitaw kana mo corroborate sa imong kwan. Imong statement. O sa imong statement ba. So mangita jud kag tawo nga na jud siya first hand nga information dili siya hearsay. Kanang yung witness gid siya nga credible gid siya nga not only nga nakita niya but he was also partly involved no. In fact sa case ni John the Baptist nga gibalik dinhi sa malapod sa imong gisigutan no so pag-isigutan nato sa I think last quarter si Book of Mark starring yapon si John the Baptist gigamit yapon siya ni Mark and then of course si John the Baptist not only mentioned in the Book of Mark and John but he is also mentioned sa Book of Matthew and Luke. So in all four Gospels ang pangalan ni John the Baptist starring siya. So that's why I like the title nga gisulat sa tong author is Witnesses of Christ as the Messiah. Kaning nakabasa po na po ko libro nga nabasan mga theological mga books ba Dr. Elvin. Ang usa sa qualification nga mahimo daw ka nga apostle ni Jesus Christ. Ang pinaka number 1 gid daw nga qualification is kanang witness ka. First hand. Witness ka not only sa iyang ministry but especially sa iyang resurrection. Yeah. So mao na lang katong pagkatabi tang pagpili kung unsa nga mga libro nga ibutang sa New Testament. Usa do na sa mga dako kay nga criterion nga gi-consider sa mga people nga responsible for putting all of these books together ba. So kung kani ba angayan ba ni siya nga mabutang dinhi. So, kani siya ngayon kay not only is considered to be an apostle because nahimo siya nga first-hand witness sa kinabuhi ni Kristo, especially sa iyang death and resurrection. He was there with Jesus, witness siya sa mga miracles nga gihimo ni Jesus and the resurrection of Jesus. So muna nga kining ang pagka-apostle accounted ra gyud na siya para ra gyud ni ani mga tawhana kay living witness magud sila sa mga panghitabo. So for example no, dili kay sa nato ni saysay kani magong John 3:3, I think you're fully aware of this. Kani siya nga statement nga gibungad dinhi nga gigamit sa tong author. And this is actually in reference to the event when Nicodemus met Jesus on that one evening occasion. So in fact, if you read this one, gingon dinhi sa New King James Version, Jesus answered and said to him, kay namanggoy prior aning discussion, no? But we will not elaborate this, kay marag namboy topic nga hisgotan, I think, if I were not mistaken, sa Wednesday or Thursday. So we'll just, ato lang agian, and then we'll go back we'll go back to this on Wednesday and Thursday. Just a point, sige. No? Kining niya agong gipuntuhan lang ni siya sa ato nga author, kining unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Now, na-miss magod sa mga Jewish people ang truth about Jesus as the Messiah. Damay gi-provide na to dino nga pila ka mga miracle si Jesus dinhi sa John, mga 7 ni siya ka miracle katong sa turning the water into wine. Now, yes, dayon katong eventually ang last katong pag-resurrect ni Jesus. So they miss that point. So the idea is if you are not born again, you are not born with the Spirit, dili nimo makita ang ginharian, dili nimo maila ang kamatuoran, dili nimo madawat si Jesus if you are not born again. Yes, so that is the idea nga gipagawas lang ani nga teksto, gi-pick up lang aron sa ato nga pag-discuss karon, masabtan nato nga si Jesus is the Messiah. These people are actually witnesses nga
nagpamatuod nga si Jesus because even Nicodemus gisigutan man dito sa ato po nga lesson, I guess in the part of the lesson. So nagpasantop lang ni siya nga kung dili bitaw ta makadawat sa gifts Holy Spirit, if you are not born again, ang kamatuoran dili mo work sa ato nga kinabuhi. Kay in fact kani siya nga teksto no just like what you said no nga most assuredly I say to you. So very important kay siya. Very important siya sa issue sa atong kaluwasan no. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. We'll elaborate as to what exactly is the meaning of this so far as the interpretation of course, mga Bible commentaries and so on and so forth. Pero tama ito yung gisulti, no? Kani manggod siya, ang context manggod ani kung imong basahon mo tong sa pangitabo ni Nicodemus. Yes. Remember, si Nicodemus is no ordinary person. Yes. Sa karon pa nga panahon, it could also be you. You're a doctor sa divinity or a professor of sa theology. Yes. Kay ingon sa many would consider him as a theological professor. And then he was searching for murag wala siya na kuan ba napa siya ginapangita nga kulang pa, but remember he's a religious leader. Yes. Mo na nga it doesn't necessarily follow nga because you're a religious leader kana bitawng nana kay katagbawan ba kana so kanang the search for wisdom continues, no? The search for especially this time they are waiting for the Messiah. And Nicodemus dili po ni siya ingon nga kana bitong the shaky type of kanang religious leader kanang tinud-anay niya iyang pagpangita kang Kristo kanang iya yung giadtuan sa kagabihon para gyud nga is going to be a special encounter with him. Yes. And kay usay mo god for example no kanang daghan na balaan. Daghan na natunan, daghan nga mga exposure nga atong na-experiensyahan labi na sa atong field of expertise. So ang tendency man god is kanang lagi tay tendency bitaw nga to hold back. Why would I go further, especially nga ako ning imit nga tao na ako puno naman, I mean sobra-sobra na akong natunan. I have my reputation And then people nga they respect me or respected me. Pero in the case of Nicodemus, dili mo gud siya political leader, he is a religious leader. So moto ingon sa mga komentary nga iyang approach to Jesus is quite positive pero lacking siya on the side of kanang spirit ingon bitaw ni mga spiritual renewal. Yes. So this one really speaks of kanang a sincere transformation sa atong kinabuhi nga mahimutang kay murag dili ang point mo sa atong lesson is nagingon diri Dr. Elvin to bear witness to who Jesus is. Yes. So apart from that kind of transformation, medyo I think mutagilid tani nga mission kaning to bear witness kay kita manggod ikaw ako personally wa manggod day asama sa na witness ni John. Wala na ta ana nga type of kanang category nga witness. Ang gisgutan ani nga witness it's believing on the word itself, no? Kaning gibasa nato karon nga pulong mo nang witness, pero it's not just reading. Kung tanaw nimo ang context is, it's actually a transformation. So kung meaning to say, ang real definition dahil sa witness, nag-shift na siya, no? So, not just kanang imo siyang nakita na himamat nimo siya in person, but more than that, it's actually more on the transformation or the renewal of your life. So, mo nang gitawag nga imong giterm kay nga spiritual transformation. Yes, Pastor. Yeah, so muna siya. And John, diri sa ato nga lesson, si John, ato nakita nga siya mismo naghatag yun siya og witness, si John the Baptist. Si John the Baptist. And dindot kay yun kung atong basahon bitaw ang John chapter 1, atong makita yun ang pag-witness ni John ba. Nga ang pag-witness ni John, mahitungod sa iyang testimony nga about Jesus, clear gyud kayo nga nagtudlo nga si John the Baptist nag-ingon siya nga si Jesus is the Messiah and Jesus is really the Son of God. Mo gyud ang gisulti ni mo gyud ni gisulti ni John. Unya gi-admit pa gani ni John nga he was only sent ahead of Jesus. Ipadala siya 6 months older. 6 months older. Pero yun siya nga I was sent ahead. Kung atong basahon ng scripture
nagpadala dito ang mga Sanhedrin, mga kadagkuan sa mga religious leaders na itong panahon na, nagpadala sila og mga pare, nagpadala sila og mga scribe, Right. nga ilang gipangutana si John, kinsa man ka John? Ikaw na ba ang Messiah John? Are you Elijah? Oh, are you Elijah? Are you the prophet? Eh, si John, no, I'm not. At I am only the one crying in the wilderness according to the book of Isaiah to prepare the way of the Lord. So gi-identify gyud niya nga I am not Christ, I am not the prophet, I am not Elijah, but my role is only to prepare for the Messiah. Unya ni ana nga pagiha sa giingon ni John nga siya gaandam sa dalan sa Ginoo, karon si John pod iyang gi-identify og kinsa na nga mao nga tao Right, niabot. good. So gi-point out niya nga Jesus kining niabot nga ihang nga gibautismohan nga di gani siya takos nga mutangtang sa sandalini, he is the Son of God. Gi-admit na ni John. So wala na dai ni uli tong iyang mga katong mga nangutana siya, tong mga pare, mga scribe, nga mo ni ang gisulti ni John. He is not the Christ, but there is the Christ. Yeah, I think because they have been reading also the Yes. books in the Old Testament, speaking to the fact, like for example, ang katong gisgutan sa Messiah, no, nga, of course, nga, it's already prophesied that a Messiah will come to redeem them. So, some of them were so excited. Na-excite po sila kay ilang na mao na to ang Messiah, no? Yes. Kay gawali mo gud siya about repentance. No, repent, di ba? Yes. He is the referring to Christ. Ingon siya din, no? Katong sa tiyang giingon diri nga, he's also baptizing, he's preaching about repentance, accepting Christ. So, he was actually kanang, just like what you said, kanang misunderstood as, pero pwede ba niya ito ka, no? Kanabit akong garbuso ra pod gyud si John. Pwede rin ba ito ingon niya nga? Ako rin. Ako rin. Para mahimo pong siyang sikat yun. Sikat po siya ba, no? Okay, ang Pwede ba mga, ito? even the religious leaders at the time of John, dako kain ang ilang pagrespeto ni Pagrespeto, John. Grabe yun ilang pagrespeto. Muna nga, to the point nga, ang council of the Sanhedrin, nagpadala gid sila ang mga pari dito. Imagine ha, mga Right, pari right. gipadala, mga scribe, mga writers gipadala dito to ask him, unsa man gyud ka? Okay, dili basta-basta ang gihimo ni John. Unya ang mga tao nagdugok ang mga tao niya dito. Niya gipabautismohan ang mga tao ni John dito sa suba sa Jordan. So, kuan gid kayo kanang kana bang ang authority ni John by the people and the society ni ato nga panahon and the leaders of that time, nag-ilagyo ni John nga si John is somebody else, and they even think that si John is Christ. So now si John karon naghimo siya og testimony. Naghimo si John the Baptist og testimony nga I am not. But there is this Christ nga iyahang gisulti nga sa diha nga si the scripture sa diha nga si Jesus ni adto dito po sa Jordan aron magpabautismo. So niingon na si John, behold this is the Lamb of God. So now Jesus si John iyang gi-point si Jesus. So dili na ka magduha-duha nga ang gisulti ni John tinuod pointing to Jesus tungod kay siya nag-ingon nga I am sent ahead of him in to prepare in preparation siya. I am the one recorded in Isaiah nga the one who prepared the way of the Lord. So pag-ingon ni John nga this is the Lamb of God, so now John is credible. John has authority nga mo proclaim nga si Jesus is the Lamb of God because he was the one nga iyang gi-accept nga siya ning giingon sa Isaiah 40 verse 3, no? I am the one who prepared the way of the Lord. So kung ilan ang dawaton, then dawaton po nila ang gisulti ni John nga the one who comes to be baptized is the Lamb of God. So is marabit bolstering, no? So John the author is using John the Baptist's testimony to bolster the claim, his claim in the introductory part of the book of John, that
Christ is really God, no? He's the Messiah. Yes. Ah, He's the Messiah. yeah. He's the Son of God. So another nga nakastruck sa ko adiri Dr. Elvin is kaning verse 23, you know. I think this is from verse 1. Chapter 1 verse 23. He said, John the Baptist, no, I am the voice of one crying out in the wilderness. Ang kita lang ako ni sa Greek, ang meaning dahil sa voice sa Greek is phone or phony. Yes po ni. No? Oh, tama, no? So, Yeah. tapos, gihimo sa nga contrast dito sa logos ba, sa word. So, kailangan ang kwan mo, i-declare ang phony, a voice, Oh. you need to declare the word. Yes. So, tama ni, no? So, Yeah. making straight the way of the Lord as the prophet Isaiah actually So, said. Okay. Yeah. In Greek code, it is Brings phone. awareness. So, the phony, Yeah, the phony. word or the phone, brings awareness of the word, which is actually i-announce. Yeah. logos. So, Okay. ug sa to pa na mura na yung telephone ba sa to pa na Yeah. karon. O sa to Tama, pa na ha? phone. Oh, then siya, voice. Yeah. Greek Voice word. na siya. Sa to pa sa phone man siya, nag-announce siya. Nag-announce siya. This is the one that cried in the wilderness mo ng phone nga nagsinggit Right, siya nga right. this is the Lamb Right. of God. Unya iyang gisinggit, ang iyang gisinggit is the word, the Word. logos. Yeah. And that is Jesus. Nga iyang gi-proclaim as the Messiah, the Son of God, nga iyang gibautismuhan. Ug naa pa iyang manifestation, Sige, na pa okay. giingon ni John, nga giingon niya nga bisagani kuno siya wala makaila. Pero ang Yes. timailhan, ang nagsulti siya, ang timailhan nga mao ni siya ang Mesiyas, mao ni siya ang anak sa Ginoo, kung ang Holy Spirit dili magbiya sa iya. Unya nakita na ni John sa dihang iyang pagbautismo nga ang Holy Spirit ni descend above Jesus and stay with Jesus. So, is a confirmation Yeah. nga si Jesus mao gyud siya ang the Lamb of God who is the Son of God kay ang Holy Spirit ni ascend ni Jesus og nagpabilin diha ni Jesus. Right. In fact, ingat sa itong lesson, no, kung basahan po natin sa John 1:26-33, John baptized with water. Yes. This is how he compared his ministry and that of Jesus. Yes. Pero dili siya ingon nga kanang kanang wala siya relevant sa ministry, no. Iya lang gilig-on ba diya kang Kristo. So I think the purpose kung anong iya ni siyang gihimuan og contrast para bitaw mas matagaan og dako kay nga importansya ang iyang ginabungat. Yes. Yeah? Okay, sa iyang pagwali. That's why it says here, also John baptized with water. Mabasa man nato na sa John 1:33, but Christ would baptized with the Spirit. Yes. So, meaning to say, this again strengthens the claim nga Jesus is actually the Messiah. Yes. Kaya ang meaning magudan ni bisag asa ka mo tan-ang Bible commentary ako man check makaigsunan para lang gid nga kanang bitaw ma-clarify gid ang atong mga predisposition, no. One Bible commentary speaks of this in unison, mga kaigsunan. Ingon sila nga this particular verse underscores the divine confirmation of Jesus' identity and his mission. Yes. So this indicates, katabi itong ngayon nato nga baptized with the Spirit, no? Indicates his role as the one who would bring, referring to Jesus, nga maghatod, o gitawag nato nga spiritual transformation and renewal to those who believe Him. Mo bitaw tong issue nila ni Nicodemus is, Yes. di ba? Sa tingin niya nga, unless you're born again, Dili ka makita sinarian. imagine you are kana imo lang gibungat sa usa ka religious leader. Yes. Usa ka professor sa theology. Yes. Unless you ma-born again ka, dili gid mo makita ang gingarian sa langit. So that means you need to have a spiritual transformation and you need to have a spiritual renewal nga mahitabo lamang kung mutuo ka diha kang Ginoong Jesucristo. Because if you have not been born, Yeah. ang imuhang mata dili makakita sa kamatuoran. Okay. So that is why spiritual renewal, spiritual transformation is needed. Now going back into John, kining I like to read diri sa in verse 33 and 34. Sige, go ahead. Which to me very important. Ingon ri, I myself did not know him. Ingon ni si John, wa ko kailaan niya. I myself did not know him. But he who sent me, kinsa tong nagpadala nako, send me to baptize with water, said to me,
ang nagsugo nako nga magpamautismo ko diha sa tubig, he on whom you see, nag-ingon sa iya, he on whom you see the Spirit descend and remain. Kung ang Holy Spirit, diha nimo makita ang Holy Spirit nga magpabilin sa iya, nga manaog o magpabilin sa iya, this is He who baptized with the Holy Spirit, and this is Jesus. Right. In verse 34, and I have seen and have borne witness that this is the Son of God. So, si Grabe, John, Kay kana bitaw, pwede ba ito siya nga magdua-dua? yes, Ha? but this is the Diba? confirmation. Oh, confirmation siya. this Pero confirmation. dako po tong chance nga pwede po siya magkwan, no? Oo, magdua-dua siya. Tapsing-tapsing sa iyang, pwede pa ni susiyon pagid kung maubugid ni or what. Kay, Because he is Yes. convicted by the Holy Spirit. Right. Ang gisulti That's Holy the Spirit, thing, yeah. Gisultihan sa Holy Spirit nga magpamautismo ka. Pero kanang usa nga imong mabautismuhan, nga magpabili niya ang Holy Spirit, makita nimo nga ang Holy Spirit mag-descend siyang kinabuhi og naa magpabili na sa iya, is the one who is going to baptize with the Holy with fire or with the Spirit. So, with the Spirit. So muna siya. Og kana siya mo ang anak sa Dios. Muna ang gisulti sa iya. So pag-baptize yun niya ni Jesus, wala na yun siya ikasulti. I have nothing to, wala sila ing mahimong nga witness, just to confirm nga indeed Jesus is the Lamb of God. Right. Jesus is the Son of God. I saw His Spirit descending like a dove, nga may patong sa iya. Then, what else? So John now, so you mean you're saying this is an indication or a manifestation sa pagbag-o sa kinabuhi ni John. yes. Otherwise, dili siya mahimo nga ingani ka zealous nga missionary or preacher or evangelist, no? So it would always nga mo resulta sa ani nga event, Dr. Elvin. Yeah. So si John, kay gisultihan man siya sa Spirit, no? Yeah. Or maybe Unya, nakita ba niya? Yeah. Or maybe God himself nagsulti sa iya. Yeah. Nga nagsulti nga mauna siya ang hitabo. Now iyang na-confirm. O karon nahimo siya nga credible witness. Ang iyang testimony about Jesus is very credible. Nga dili na ta magduha-duha sa iya nga pagsulti. So meaning to say, other than John the Baptist making that claim, Yes. kaning sinulat ni John, Yes. much more, no? Nagpalig-on kaning paggamit sa testimony ni John nga just like what you said, very, very credible because not only nga he was a witness to the presence of Jesus Christ, but at the same time, kana bitong ang effect ba sa ang effect sa mensahe, no? Kanang logos sa iyang kinabuhi. Yeah. So double effect, no? Yeah. Double effect kay pwede raman ka I saw this man, pwede raman na. Yes. Pero kani siya it actually went down kanang deeper pag yun. So I agree what you said nga a credible witness. siya. So atong tanan ha, ang gasulatan ni si John Mark. O niya si John Mark, iyang gi-pick up ang story ni John the Baptist. ni John the Baptist. Kay si John Mark is also a witness on that event. Si John Mark witness po siya. Is one of the disciples of sa Jesus. time ni John the Baptist. Nagtanaw po siya. Niya pag iya pong giriko ng event. So sa to pa, he is a witness. And John also nga nag-testify po siya sa iya po nga conversion or sa iya po nga part sa sa iyang part sa iyang role ni John the Baptist nga gihimo niya, iyang gikuan og testimony si John. So, John the murabag, Baptist. in fact, just like what you said, not only John the Baptist, no? Yes. Nangita pa gisag mga uban nga mga storya ni Ginoong Hesus kato mga miracles nga i-perform pito ka to bolster ba? Yes. Kanang, in other words, kanang iligon pa niya ang iyang claim nga mo ni akong ginasulti ninyong in the beginning was the Word. So this is the thesis of John. Yes. O sa to pa Theological. Thesis niya, murag dissertation niya din nga iyang theological reflection. Gaya ning i-prove nga si Jesus is the Messiah, is Jesus the Son of God. Mo ni siya nga gi-pick up niya ang story ni John the Baptist nga ang pamatuod ang testimony ni John the Baptist nga si Jesus is the Messiah. He is ingon gud siya ang witness ni John the Baptist. Ingon siya nga dili ko takos magtangtang siya hang sapin. Ingon si John the Baptist, he is the Lamb of God. He is before me. So wala pa ko naa na siya. Magod biya niya si Jesus. Magulang si John the Baptist. Magulang siya.
nganong nahimo siyang before me. My birth. Oh, unya ingon si John nga ang gasugo nako nag-ingon nga makita nako nga ang Holy Spirit mo descend sa iya, unya magstay sa iya, siya na mao ang magbautismo sa Espiritu ug siya na mao ang anak sa Dios. So all of this corroborate dito sa kanang yung tawag na sa theology kanang bitong the main subject sa sa libro ni John the Baptist nga iya yung gipaila nato makaigsunan nga si Ginoong Kristo is God and at the same time He is the Messiah, the one that is prophesied diha pa sa Old Testament sa Isaiah 40 verse actually 3. Yeah. So okay. Tanaw nimo Pastor Rox no na sa kaya ingon si John nga ako man ni kung gipadala. Ako mo ni ang giingon ni Isaiah nga the one who will cry in the wilderness. Prepare. Prepare. Unya inom naman po nato nga si Isaiah nagingon po siya nga si Jesus is the Lamb of God nga mao ang sakripisyo sa sala. So si John si Isaiah he predicted ahead of John the Baptist. Yeah. Unya si Isaiah po nagsulti po ni Jesus. You see, duha ka tawo ang gimensyon ni Isaiah. Si John the Baptist who will prepare for Jesus and Jesus who is the Lamb of God. Right. That's very good, no? So matingala bitaw ka nga kani bitaw ang pagsulat sa Bible nga makita nga this is not just kan bitaw ang produkto sa mere kanang coincidence ba. No. Nagid siya plastado nga mo ni step 1, step 2, step 3 and so on and so forth. So nindot kay makaigsunan. So I think ang essence ani sa atong practical life is kana bitang renewal sa atong kanang transformation sa atong kinabuhi, Dr. Elvin, no? Ato gining siguro no. Iampo sa Ginoo nga it's not just by reading the word but actually kanang Application sa kanang makonvikta sa word. Kay bisang usay sa pagbasa nato sa word usay depende sa atong katuyuan kung mubasa lang ta kay mangita lang ta og teksto nga mo support sa atong idea. mo strengthen sa atong argument kay atong i-argue sa atong mga dili ingon nato nga magtotoo. So that's another thing, no? Pero the intention really is actually to bring Christ in the center. So mabuta nang ingon sa atong lesson din nga sa atong lesson is to bear witness to who Jesus is. So kung mingon mo kag who, it's your personal knowledge. Di ba? Your experience with Him. So, you cannot actually, dili mo ni ma-answer kung who Jesus is kung wala ka encounter with Jesus. Yes. Tama ba? So, it's not about answering the what or the why, but more than this is actually answering the question as to who Jesus is. In Monday, atong makita diri nga ang goal ni John was to change the understanding of the Messiah. Yes. Aron nga ma-recognize sa mga tao niya dito. Kay ang wrong understanding manggod sa mga Jewish people, they thought nga ang Messiah kanang mo redeem nila, mo luwas nila sa Roman Empire, no? Right. Political. So, political ilang pantaw. So si John, ang goal ni John nga gipadala siya dito ahead para nga ma-correct ang understanding sa mga tao nga that is not the intention of the Messiah. Ang Messiah according to Isaiah, mo ni siya ang the Lamb of God, mo ni siya ang sin bearer, mo ni siya ang magpakamatay sa cross alang sa ato nga kaluwasan. So John was there, gipadala siya ahead of time to prepare the way. To prepare the way pa mapipira ang mga huna-huna sa mga tao nga sayo pa nga inyong understanding. Yes. Jesus is not coming to become the emperor. Jesus is not coming to become the king of the Jews. But Jesus will come as a sin bearer because his mission is to save. His mission of Jesus is to came and to save which was lost. Right. And the order to do that is Jesus Jesus is the Lamb of God and the Lamb of God, mo na siya ang the last sacrifice. And we know kanang sa mga Israel, sa Jewish system, ang ilahang, di ba, sa Old Testament time, maghalad sila og mga karniro, aron nga, og makasala sila, aron papsailohon sila. And here, si Isaiah nagpoint nga, Jesus is the Lamb of God, nga mao ang sacrifice. And John said,
Jesus here is the Lamb of God. Muna ang si John, gi-introduce niya nga, si Jesus is the Lamb of God. Correct, no? To correct silang mga mali nga mga interpretasyon. Kaya siyempre mga Hudiyo, pag mingon og Misaya, mamugo nilang king. Yes. So, never ginamabo silang unang ilang king magpakamatay. That's true. Kay to them, no, dili is a sign of kamo na siya kanang weakness maguna. Magpakamatay ka nga, imagine you are shrouded with power and majesty and so on and so forth. So niya magpakamatay noon ka. So that to them, just like what you said, is actually weakness na siya. So never na siya nga na nabot silang huno na o ilang nadawat nga kato si Kristo nga mao gi-proclaim ni John, mao na to ang Messiah kay to them. That is an disgrace ba? That's true. Dili na siya angay for them nga sana kanang ibutang sa pedestal. Ag much more itawagon nga hari. Yeah. So does not serve its purpose ako sa ilang panglantaw. Ang nitabo magod, ang Jewish people, mura ba og ni gawas na sila sa understanding about the Lamb of God. Ni gawas na sila sa understanding nga this Messiah. But they are reading also the Old Testament books. They are reading. Pero ang problema og mag-read ka. Mo na siya. Unya wala nimo ma substitute kayo ang mission sa Ginoo. Mo na nga ma-mislead pod kay siguro na. That's why there is a need for baptism of the Holy Spirit. Aron maabli ang the meaning of that is kanang matransform ang ilang kinabuhi. And also maabli ilang hunahuna nga dito na ma-focus sa mensahe nga dangat ni Jan. In fact, katong ingon nimo sa Isaiah nga prophecy, before ang Isaiah gi-prophesy na katong proto-evangelium sa Genesis 3:15. Na dito. At that time nga nakasala si Adan ug Siba, that was the first nga evangelism, no? Nga gi-prophesy nga it will come in the future. Nga karon gihulagway pod ni Prophet Isaiah ug uban pa nga mga prophet sa Bible, and then John receiving it, preparing the way nga mo na yang giwalit para maandam ang kasing-kasing sa mga katawan ug mabag-o ang ilang kinabuhi. This is something nalimtan sa mga Jewish people ni adtong ilang nga panahon o sa ilabakang mga theologian. They have forgot the Genesis 3:15 nga ang mission niya mo ni siya ang Messiah nga ipadala. This is the gift of salvation nga ipadala nga mo suffer alang sa kaluwasan. So ang ilaha na ship ang ilang nahuna nga dili na humiliating kay nang ang Messiah mo ato dito sa cross. Siguro kung ang Messiah mubarog yun siya nga makig-away yun siya. Na siya trono. Nga lingkod siya trono. So mo gyud ang ilang expectation. So that is why John came ahead, ipadala siya to correct their understanding nga that is not the way. Mo gyapon na ang nahitabo sa mga majority sa mga Jewish nga mga katawhan nga who are still actually faithful nga nagtuon sila nga Torah. Of course, mga religious po na sila nga mga they are still waiting for the Messiah until now. Imagine nga nagpaabot pa sila. Kita nagpaabot na tayo og second coming na. Sila they are still waiting for the first coming of the Messiah. So mao ni siya nga kita nga nagatuon sa pulong sa Ginoo, accepting Jesus as the Messiah, mo na niya atong gitunaan ang Gospels o ang mga New Testament nga mga writings to give support that Jesus is the Son of God and He is coming aron dalon na ta dito sa langit. Okay. So sa ato pod nga application sa atong presenting nga time, asa po tayo nga bahin na Pastor Elvin, no? Okay. Of course, kung na-experience yan sa uban, possible po nga gabasa ta sa pulong sa Ginoo the Word, pero ang transformation o ang renewal sa atong kasing-kasing baka basin po masulusama po sa naitabo sa mga tao nga nakita mismo sa mga miracle sa gipangimo ni Jesus Christ, mga wali nga ilang napasidunggan about sa wali nga gidala ni John the Baptist sa mga disipulo ni Jesus Christ, but they still and some of them are actually religious leaders, see? So it can happen. Maybe lahi na pod nga paagi, no? Pero
mao-maura pero murag na apoy lahi lang kay modern naman ta. Yeah. Kita as a church, sa Seventh-day Adventist, we are teaching about the second coming of Jesus. Pero how are we really converted on that mission, on that proclamation? Right. Kay somehow ang mga tao na to karon become materialistic na kayo. So bisag kay balo na ta nga there is that mission, pero how do we support the work of God in the mission, in preparing people for His second coming? So mo na siya ang dako kayo nga question nga sa ato karon. We know about Jesus, we believe that He is coming soon. But as a church, what had we done? Have we preached? Have we really the enthusiasm to do the mission of Christ? Have we give our resources? Or are we just trying to become more rich and rich? And so, that are the things nga atong tanaon sa ato karon nga panahon, kay that is also our challenge at this time. So it's not just, of course, that's the mission, no? Yeah. But I think more than that is the transformation and the Yes. renewal of our heart. And bitang having an encounter with Jesus Christ. Kay coming from John, ato na nabasa nga, kadi, mura bitawag, tuwi ini kay kani siya, kani nga tao nga kung gibit-bit din ni, mga pangitabo, witness ni sila or testimony ni sila, nga nagpamatuod nga si Kristo nga naghimo inini, mo na to siya ang Misaya. Misaya. Yeah. So the question is, unsa ka ang importansya na sa Imong akong kinabuhi. kinabuhi, sa imong kinabuhi, kung nakita nimo nga yana sa importante, Then, it's about time to accept Jesus' time. Now. how will you respond to Yeah. that, no? Yeah. So just like what you said, we have this mission to actually tell the world about Jesus. Yeah. So, actually, kung naapoy mga... But it's not just about Yeah. Jesus, but as to who really Jesus Yeah. is. So, that is why this program also, we are introducing Jesus in our lives. In our humblest Yeah. nga Yeah. pamagi yun. Then, kung naapoy mga kaigalaan diha nga nagduha pa ni Jesus, Yeah. maybe it's time for you to consider this Consider this lesson. one. You study again the scripture. Kunya, aron mabatnan ninyo nga si Jesus gyud, magkatuog yun mo nga si Jesus is the Son of God, nga mooy atong Ginoo nga kun mo angkor ang ato nga pagtuo diha kaniya, sigurado gyud ta nga mga luwas. And in fact, very strong ang language ni John the Baptist. At na John Mark, no? Yes. Ang author sa John, no? Ang author sa Apostle, din sa atong lesson, very, very strong. Napay mga pipila ka mga bersikulo nga sa sunod, no? Yes. Nga grabe gid ang iyang pagkuan ba? Grabe gid iyang pag-result. So I agree with what you said kanina nga presentar siya og thesis ba? So iyang giligo niyang thesis nga di ni siya ordinaryo nga thesis kay Prove yun. ang iyang statement of the problem man God dito ra sugod sa Genesis 1:1. So yan ang pamatud-an ron nga ang Genesis 1:1 and John 1:1 Yeah. are one, no? Yes. O niya pointing to the fact that kanang word is also God, Yes. although he became flesh and dwelt among us, but he is God at the same time. He is the fulfilled Yes. kanang Messiah, nga the Son of prophesy, God. the Son of God. Okay, so makaigsunan. Wala na tayo nga panahon. I think it's time to end this lesson and makita ta usab this coming Wednesday sa tabang sa Ginoo, atong palayinon sa paghatag og kanang pag-ampo no sa usa usa kay wala man gitay mahimo makaigsunan kung salig ra kita sa atong kaybalo. Kay kanatong kaybalo bisag kinsa man ta diha, bisag unsa natong mga degree or pila na kabuok, wala ra na sa kamingking sa the vastness of the universe na gihimo sa Ginoo. So mo submit and stay humble in front of the presence of God, mga kaigsunan. So ato idoko ato mga Heavenly Father, we praise your name for the wonderful discussion we have tonight on the importance of establishing a very close relationship with you. There are times when we fail you because of our desire for things in this world, but we're happy, dear Lord, that despite of that, your reminder has continued to work in each of our lives. So I pray that somehow this study in the book of John about the purpose of your coming here will be realized in each of our hearts, so that in our own way, we can also tell others as to who Jesus or the kind of Jesus that we serve and the kind of Jesus that we live with in our lives. Remember all our viewers, wherever they are, whatever their problems are,
Please take good care of them. You know them, dear Lord. I know some of them are heavy burdened on things. We cannot say it anymore. You know each one of them, dear Lord. Please lift them up and give them the peace of mind that whatever problems they are having right now, let them know that this is not the end of the world, that there is hope beyond the life that is here on earth. So thank you for the ministry of Hope Channel. I pray also for Sister Navarro, who celebrated her birthday last week. Continue to be with her and all our birthday celebrants for this month, and make their life more beautiful each day, despite of the challenges that they are facing each day. Oh God, make them, remind them always to make Christ as the center in their activities. Continue. Thank you so much for blessing us all. The Hope Channel, of course, my partner here, Pastor Elvin Salarda, and his ministries, and all our families that we represent. Thank you so much for taking good care of all our viewers, of all our listeners. May they feel the love of God and the grace of God that is so unlimited and infinite. Thank you for the assurance that you will always be with us in every circumstance of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.